Hi guys, ako si Andre, and today we're going to review this new RDA from Cyware Fabrications. This is called the Blade RDA. I have the resin drip cap installed. So this is a 24.5mm RDA. Later on, pakita natin sa up close. Yeah, I'll give you the cons, the pros, airflow options, diba? Sobrang lakas niya, sobrang versatile niya. Kahit anong klaseng paper ka, pwede mo siyang i-adjust, depends sa preference mo. So, ito yung specs. I just got this from Cheng De La Cruz Vape Network. This is a reseller ng, well, I know you know him. Reseller siya ng Blade RDA. Vape Network Pasay, main brand, Cheng. Shout out. This is a 24.5mm outside diameter RDA. 29.5mm base to tip total height, 304 stainless steel, two-pole design ATI, slanted airflow control or flavor, unlimited AFC choices, unique design air hole, flat clamping wire holes, can fit up to 3mm wires. Ultim inside insulator, peak bottom screw insulator, silver plated copper and screw, yung 510 pin niya, silver plated copper shaft, adjustable bottom pin, deep juice well, laser engraved logo, serialized, and then sa package, 1 SS base, 1 SS AFC top cap, 1 AFC sleeve, well, the colors, mirror finish, brass gold, and matte black. Then it also comes with 1 Delrin wide bore tip, 1 high cast resin drip cap, and 1 tin can packaging with authenticity. Again, I got this from Cheng De La Cruz, from Vape Network Pasay. Nakapost niya lang actually. This is Blade Sub-Ohm RDA by Cyware Fabrications. Ito nyo siya makukuha. Blade by Cyware Fabrications. So, yan. Code. So, dalawa. The resin drip cap. At ito yung ATI. So, as you can see, Cyware Blade. Yan, kaya siya tinawag na blade. Yung air hole niya, plant siya. As you notice guys, I'm not sure if this is called the helix type. As you can see, all diagonal siya from, left pababa sa right. Pag binalikta natin dito, other way around. So hindi siya tulad ng iba na parehas. So pag tinignan mo siya on other side, same, hindi siya pa-X. So tingnan nyo, kita nyo yun. So yung cut niya parehas. Okay, sa lubong. Ito rin yung feature nila na nagbibigay ng iba't ibang klaseng airflow, kasi ito, pakita ko sa inyo. Ito yung airflow control niya, diba? Ayan, pag ganyan siya, pag inikot natin, pwedeng tig-isa na bilog, single coil option. Ayan, same ulit yung parang half ng size. Then babalik tayo dito. Actually, pag ito naman, pag sinaksak nyo siya dito, ganito kalalabasan niya. Ayan, medyo kita. So, konti lang yung litaw. Kasi nga, magiging salubong na siya. Pag ganun na yung sa airflow control, ito yung single coil. Blocked off siya sa kabilang side. Pero dito, may butas na maliit. Ang dami nyo pwedeng gawin. So, yun lang. Balik natin. Ito naman yung ilalim. Very nice engraving. Meron tayong blade, then Cyware Fabrications. Yung serial number is 0025, number 25. That matches dun sa likod nung lid ng tin can natin. So, you see blade. This is an authentic RDA by Cyware Fabrications. Proudly made in the Philippines. Then your serial number. Okay? Kaya natin to. Ito yung isa sa astig na feature nila, yung kasamang resin drip cap. So ito yung pinili kong color. Obviously I like gold. So, medyo may glitters siya sa loob. Golden, lalo pag naaarawan. So ang daming options, variations. Mostly nagmamatch siya dun sa resin sleeve ng Purge V2.5. Ganda niya. So well, mas prefer kong gamitin yung resin syempre. Pogi. Medyo masikip siya ngayon. Pero nung una, actually sobrang dali niya tanggalin.
Kakalinis ko lang din kasi. So yan guys, ito yung astig sa kanya, yung deck niya. Para siyang goon. Well, not really goon. Ang ganda, ang laki. Ang laki nung build deck nyo. Ang dami nyo pwedeng magawa. So luwag, try nating pakita ko sa inyo. Yan. So, ang laki nung pwede nyong ipasok na wires dyan. Ito, meron akong naka-ready na parallel dito. 3mm guide. Medyo mahirap may camera. So, tingnan nyo yung parallel ko. Ang laki pa ng space. Maluwag-luwag pa siya. So, syempre, pwede nyo pang i-adjust yung screw. Pwede nyo pagpatung-patungin yung... Lalo pag dinikit nyo pa yan. Laki pa ng space nyo. Diba? So, pero hindi yan yung install natin mamaya. So, concern ko lang dito, hindi siya pantay. Tinignan nyo. Tingnan nyo. Ayun, hindi pantay yung post niya. So, mas mataas yung negative post. Tingnan nyo, yung negative post ito, yung kasama nung mismo build deck. Tapos ito yung positive. Yan, may peak insulator siya. One good thing about this is sure kayo na hindi ikot to dahil nga malapad siya, di ba? Hindi siya tulad ng iba na bilog. Mas mataas yung negative kumpara sa positive. Alam ka naman luwagan natin para umangat. I don't know. Hindi ko alam kung natingnan nila to. Pero to mind you guys, pinagpilian ko to. At ito na yung pinaka-okay na nakita ko. Namili yata ako sa 10 piraso. Ganyan talaga siya. I'm not sure kung bakit hindi pantay. Hindi ko alam kung sinadya ba nila. I think one of the cons to. Ewan ko, medyo usi lang din siguro. Pero hindi siya pantay na pantay. Kaya naman yung screw niya, maganda yung pagkaka-thread niya. Maganda, walang problema. Pero kanina kasi nilinis ko itong RDA bago yung review, napagpalit ko siya. Itong plate na malagay ko dito, vice versa, hindi siya saktong-sakto, hindi siya flat na ganyan. May sobra siya konti na nakaangat siya, parang ganyan. May nakaangat. Tapos yung screw niya, eto, pag tinry mo dito sa negative, may garalgal siya. Yung feeling na may bungi. Medyo mahirap siya i-screw. Then, tinry kong pagpalitin, yun. Flush naman siya parehas. Still, sana mas maayos yung sa production ng RDA. It could have been better. Sana flush lahat. Of course, well quality. We're talking about quality. But well, building on this one is definitely easy. Ang dami nyo pwedeng gawin. Crazy builds nga, sabi nila. Kung mahilig daw kayo maglaro ng builds, tri-coil, quad-coil, mga alien coils nyo, kasyang-kasya, promise. By the way, another con, as you can see kasi, sobrang pantay siya, kwadradong-kwadrado siya. Hindi siya tulad nung goon. Yung goon kasi, meron siyang parang gatla. Yung pag in-stick mo yung wire mo dito kahit manipis, aangat siya kusa. Ito hindi masyado eh. So, kailangan mo muna siyang iangat. Sinte, hayaan mo siyang magstay. Medyo mahirap. So, isa sa cons na nakita ko yun, upon building. Pero kung titignan nyo naman, ang dali lang buildan, diba? Sana medyo rounded tong kanto na to, yung magka-edge na tong post tsaka edge ng plate para pag tinutok mo yung coil, yan, gaganyan siya. Yun yung iniisip ko. Angat siyang ganyan. Diba? So, yun lang. Subjective con. Could have been better. Especially na maluwag yung bilog. Pag ganyan, lumalaglag siya mag-isa, diba? Malaki yung diameter ng bilog na itong plate kaysa dun sa screw. So, hindi siya mag-stay agad eh. Hindi siya mag-hold agad sa taas. Bababa't bababa siya kapag nagalaw mo tulad niyan, diba? So, subjective con yan for me. Pagkakagawa, hindi pantay din. Tingnan nyo yung kapal ng wall na itong post na to kumpara dito sa isa. Ang nipis nung sa negative. Tapos yung sa positive, ang kapal ng wall. I'm not sure kung magkaiba ba yung gumawa nito. Pero, diba? Medyo weird lang. Pero, binivape ko na to for the past 3-4 days. Ganda ng performance niya. Sobrang lakas. Ganda ng pagkakonduct niya. As you can see, silver plated yung pin niya. By the way, ito palang coating niya. Black talaga yan. Pinalitan ko lang. Kinuha ko to sa Beast. Kasi maluwag yung kasama niya. Yung juice well niya. Hindi ko lang ilang millimeter to. Still good enough naman. Kasi na-overdrip ko kahit mga 3 paint lang. Medyo maapaw siya. You can drip directly sa gitna, which is good. So yun lang mga napansin ko naman dito. Wala naman ng iba. Yun ang ganda niya kasi lalo ko mahilig talaga kayo mag-build ng malalaki or mga madaming coils. Kayang-kaya nitong i-support. May naka-install na tayo na fused Clapton from DC wires. 5 loops, 3mm guide, 26 gauge, 36 gauge naman yung Clapton wire. 0.14. Nahabol ko lang yung 3.7 volts na output kaya nag 98 watts ako. So you can see. So install na lang natin, weak natin.
By the way guys, bago ko i-wick to, advice ko lang, ganyan, yung taas ng coil, pantayin nyo sa taas ng tornilyo. So, ito yung pinaka nag-work sa akin sa lahat ng type ng airflow. This would let you maximize the flavor on this atomizer. So, yun lang wick natin. Balik tayo guys. So yan, saturate na natin siya. Juice natin, pintot panot, straw creamy cheese, my favorite. Shoutout sa Vape Network. At sa maker na si Cheng. So, juice lang natin. Dry burn lang natin guys. Check natin. There you have it. That's my review for the Blade RDA by Cywire Fabrications. Shoutout sa Vape Network for my juice. The wire, DC wires. Juice nila, sobrang lupit. You might wanna try their other wires. I got the airflow wide open. Kasi dito na lang nag-drip sa taas. Sobrang laki niya. Taraw na taraw niya naman yung coils. Pwede rin sa gitna. 3.2 volts lang to. Takas niya. Try naman natin yung ibang airflow. Ito yung medyo half lang. Tayo mag-focus. So, ito yung next option. Yung mas preferable. Vapor andun pa din. Pero syempre, mas may flavor siya. Mas dense yung cloud. Okay siya. Solid. That's the second airflow option. Try natin yung next one, yung pinaka-constricted naman. Constricted. Let's try. Hindi ganun kadami yung vapor na na-produce niya dahil constricted. It's for flavor. So, mga nagbabalak bumili, I have that feeling na mas aayusin nila yung production. There's the first batch. So, I know that i-improve pa nila yung mga flaws na nakita ko dun sa build quality, yung mismong hardware. Pero yung performance, I think wala na silang dapat baguhin. Highly recommended. 2 thumbs up. I know areas for improvement andun. Pero sobrang na-compensate siya ng performance. Sobrang lakas. So, try natin ang 3.7. There you go. 113 watts. Sobrang lakas. Highly recommended RDA. So flavor, kahit hindi siya bottom airflow, flavor nandun pa rin. Depende sa preference nyo pa nga ng airflow. Ellipse ako, ellipse. 2 thumbs up. Cywire, keep it up. Again, I'm not being biased. Spend my own money to purchase this one. Of course, it doesn't affect my judgment. Mga makers, if you want to send me joke lang. Another reminder pala, well, wala naman siyang machine oil nung nakuha ko. Walang visible machine oil. Pero nung binildan ko siya agad, well, mali ko din. Binildan ko, muna okay. Tapos biglang nalasahan ko parang may ibang lasa na siya. Don't forget to wash it. Yun lang, warm water, dishwashing liquid, okay na yun. Gano'n lang din yung ginawa ko. Dalawang beses ko na siyang nililinis nung unang beses. Nung nalasahan ko nga yung machine oil. Then, ito, yung bago tong review na to, nilinis ko siya. So, don't forget, every time na makakuha kayo ng bagong atomizer, make sure to clean it. Another precaution, do not use metal polish. Pag plated, tatanggal yan. So guys, gaya ko lang si Rip Rippers or si Matty Eyes. If I lost it, would I buy one? Absolutely yes. And well, for the price point, on average, but if you're going to compare to other Pinoy made products or Pinoy made RDA, is definitely on the low side. Definitely recommendable for 1,800. Solid though. Thank you guys again. Vaping etiquette, remind ko lang, do not vape where you cannot smoke, and respect sa iba. So again, that's my review for this RDA, Blade RDA by Cywire Fabrications. Thank you guys. Vape on, vape safe, vape smart.